Read. I therefore run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Tayo po ay manalangin. Our gracious and heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words tonight. I pray, dear Father, that you are going to enlighten us. At yung salita po ninyo yung manahan sa puso't isipan ng bawat isa sa amin, na huwag kaming alis sa dakong ito, na hindi po namin taglay ang mga pagpapalang spiritual. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus, aming Diyos kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. We are going to talk about price that will last forever. Mga tayo mahilig tayo sa mga prices, ano ho. At dito makita po natin diyan na pinaliwanag po ni Apostle Paul dito. Sabi ng ni Apostle Paul, verse number 24, "Know ye not that they which run in the race run all?" Ito po yung mga runners, mga atleta. Hindi naman pwedeng tatakbo kayo, magpahuli kayo. Minsan naman, kinakailangan sabay-sabay o mauna yung iba. Pero sa larangan ng takbuhin, ng mga athletes po, mga kapatid, runners, but one received the prize. So run that you may obtain. Ngayon lang, meron lang sinatawag na pag nanalo ka, meron kang gold medals, silver or bronze medals, yun po yan. Okay? So prizes or prize. Ito po yung bagay na ibinibigay as a reward to the winner. So pag nanalo ka, you are be given something, Nung araw, ang tawag doon, yung nakita niyo yung dahon ng ang ganding pala nila yung araw, dahon lang. Tapos nagiging garland, sinasabit diyan. Pagkatapos nagiging medalyon na ngayon. Tapos nagiging trophy na. Hindi ko alam kung susunod ano na ang price, baka cellphone na or whatever, Evolution, ika nga. Pero there was a time ng salary po, ang sahod po ng mga Roman soldiers ay asin, kaya salt. Doon din yung simula, yung salt or tanggalin mo yung yung letter T, sal or salary. Okay? Doon po nagsimula yan. Kasi sa hirap ng asin nung araw. Ngayon naman, sobra-sobra ang mundo sa asin. Okay? So price was given as a reward to the winner of the competition in recognition of an outstanding achievement. Ngayon, nauso yung tinatawag na Nobel Prize. Ang kwento ng Nobel Prize na yan, kung bakit binibigay yan, dahil kay sino tong tao na ito? Si Albert Nobel was a Swedish chemist, engineer, and industrialist. Most famously known for the invention of dynamite. So siya po yung nakimbento ng pampasabog, dinamita. Nung namatay siya noong 1896, in his will, siya po ay nag-iwan ng testamento at ang sabi niya na yung kanyang remaining assets will be used to establish prices. Okay? Kaya yun po yung nagiging tinawag na Nobel Prizes. 5 lang yun nung araw. Pero sa panahon natin, 6 na. Meron ng tinatawag na yung physiology or medicine. Sino yung mabigyan ng prize na yon sa medisina? Kasi dito, kaya yung na yan, yung prize na yan, Nobel Prize binibigay yan, those are awarded to those who have conferred the greatest benefit of mankind. Kung sino yung nabibigay ng malaking benepisyo. Kaya doon sila kumukuha sa medisina. Halimbawa lang, naka-invento ka ng gamot para sa COVID. Yan. So, billion yung nag-benefit doon. Kaya kung sino yung kaya ang kinukuha nila, yung tinatawag na physiology or medicine. Pangalawa, Nobel Prize in Chemistry. Yun. Halimbawa, yung bomba, atomic bomb, nuclear bomb, na-imbento mo. Nakakasira ng humanity yan So, naka-imbento nga ngayon ng anti-nuclear, tawag doon, bomb.
So, bibigyan ka. Dahil yun ay nakakontribute na yan ng common good sa karamihan. Nobel Prize in Physics. Then, meron yung isang tinatawag na Nobel Peace Prize. Yung ikaw yung tao na pasimuno ng kapayapaan. Merong gira, ikaw yung mediator, pasimuno ka ng kapayapaan, so binigyan ka. Kasi that is, applicable doon sa karamihan. Ano pa? Nobel Prize in Literature at saka yung Nobel Prize in Economics and Sciences. Okay? So yun po yan mga kapatid. Ngayon, yun po ay sa tao yan. Sa tao po yan binibigay. At yan ay pagkilala lang na ikaw nga ay mayroong malaking contribution sa sangkatauhan. Kaya kung kayo ang tatanungin ko, kung ikaw yung runner, ano ba yung mapapala mo doon? O kung dito naman sa mga prizes na to, yung Nobel Prize, what would be your contribution to humanity? What would be your contribution to your family? What would be your contribution to your surrounding, to community? What would be your contribution to the nation as a whole and to the world? O, anong simple natin mga contribution? Huwag magtapo ng basura. O, contribution yan eh. Isipin mo, candy wrapper lang yan, pinitik mo. Kung merong Pilipino kumakain ng 10% ng Pilipino kung tapon ng ng candy wrapper, aba, 12 million nun. Kung si Adrian ng Tagalinis, ang daming 12 million brad na linisin mo, di ba? Walisin mo. Kaya hanga ko doon sa sweeper ng ng anong tawag doon, ng sa may Rosario. May sa jeep ba, may pinitik yung yung alam niyo yung opos ng sigarilyo. Pinitik niya ba? Simple. Ikaw, walis nga lang naman ng babae. Tapos pinitik. Paglingon niya, meron naman, siguro naninag niya na may pinitik. Alam mo, kinuha niya eh. Sabi niya sa'yo ito, saksak mo sa baga mo. Ay, ayos ah. Ayos, okay na. So, ibig sabihin, meron siyang concern. Siya na nga naglilinis eh. Pero yung nagtapon, walang concern. Kaya minsan humanga ko doon sa isang isang taga New Zealand. Sumakay sa bangka, biglang dumayib na lang kasi nga pupulotin niya yung candy wrapper nandoon sa sa floor ng yung dagat. Sipin mo yan. So takang-taka kami bakit siya tumalon. Akala namin may isda, merong starfish, merong siya nakita na gusto niyang kunin o kaya sing-sing na nahulog doon. Wala eh. Candy wrapper pala. Ano sabi niya, kung kami na mga foreigner, tourist kami sa bansa ninyo, nagmamahal sa bansa ninyo, how much more kayo? Okay? So, contribution po yan to humanity. Okay? Contribution to nature. Tama nga naman. So, dito mga kapatid, ano ba yung prize that will last forever? So, dapat magkaroon tayo dyan, ng mga prize. Ngayon, para bang ikaw'y nag-aral, you will be given an award. Halimbawa, first honor, second honor, third honor, magna cum laude, summa cum laude. Pero papel lang yan eh. Sa dinami-dami mo yung natanggap na mga recognition, papel lang yan. Ni-recognize lang yung contribution mo. Lalo na sa mga estudyante, kung kayo sumasali sa Nickel Jesus, ano ba yung mga dyan, mga Lions Club, o kung ano-ano mga sinalihan ninyo. Kasi nung araw, sinasalihan ko, Future Farmers of the Philippines. Wow, okay ah. Buong Mindanao yan. Representative ako, Future Farmers. Pero hindi naman ako naging farmer. Sipin nyo yan. Future Farmers of the Philippines, hindi naman ako nagiging farmer. Okay. So dito kapatid number 1, why we are running? Bakit ba tayo sumasali sa labanan? Bakit ba nakipagtakbo tayo dito? Ito po yung piniliwanag ni Apostol Paul. Sabi ni Apostol Pablo, Suran, tumakbo ka, that ye may obtain. So tatakbo tayo para tayo ay maka-obtain, makatanggap. And everyone that is striveth for mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown. Makatanggap ka ng corruptible crown. Kasi nga temporary lang yun. But we are incorruptible. So therefore, I therefore run. Kaya ako ay tumakbo din. Kaya tayo mga kapatid, nasa takbuhin po tayo ng Kristyanismo.
Takbuhin po ito ng paglilingkod. Marami mga tao ngayon tumatakbo dahil sa November 30, next Monday, election na yan. Ang dami. There are 42,000 barangays in our country. Isipin mo yan, 42,000, pinipili po natin yan. At binubuto natin yan. Kung sa isang barangay ay 3 ang naglalaban, aba, 130,000 yan. Sa buong Pilipinas, ang daming papel, ang daming tarpaulin. Plus yung mga kagawad pa, ang dami niyan. Kaya yun po yan mga kapatid. Okay? Sabi nga nila, panahon ngayon ng pollution. Hindi ko alam. Siguro sa mga basura na kinalat. Pero maganda ngayon ang election, ha? Bawal mamigay ng pagkain, bawal mamigay ng candy, bawal mamigay ng t-shirt, bawal mamigay, ha? Oo, wala eh. Pero may bagong gimmick yung mga kandidato, yung nahuli ng pulis. Yung kanilang polyeto, sa likod noon, ay merong shabu. Ang bihira. Bagong gimmick. May mga shabu. Nabalita kagabi. Natutuwa lang ako eh. Kung ano-anong gimmick. Kaya ngayon, yung GCash, binabantayan niya. Yung Pimaya, binabantayan. Lahat ng bangko, binabantayan niya. Yung movement ng pera, kahit maliliit lang. Bakit siya nagmo-move ng gano'n, di ba? Kasi ayaw ng gobyerno na binabayaran ng tao. Okay? So ito po yan mga kapatid. Bakit tayo tumakbo? Because we are runners. Yun po yan. Ngayon, sa larangan po ng pagtakbo, miro pong nauuna, pero pagdating ng araw, siya po yung nahuhuli. Tingnan nyo ha, Mark chapter 10. Mark chapter 10, verse number 28. Ito po sabi naman na kasulatan. Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee. Panginoon, iniwanan na po namin yung lahat at sumunod kami sa inyo. Yun yung sabi ni Pedro. Di ba, Panginoon, iniwanan namin yung bangka namin, iniwanan namin yung trabaho namin, iniwanan namin yung karagatan, iniwanan na nga namin yung tatay namin, iniwanan na nga namin yung bahay namin, at sumusunod kami sa inyo. Sinagot siya ng Panginoon. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that hath left the house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and the gospel's. There is no man. But he shall receive 100-fold now in his time. Kaya pag iniwanan pala natin yung mga ganung bagay, iniwanan natin yung trabaho natin, yung mga bahay natin, iniwanan natin yung kung ano-ano man yung nabanggit dito. Sabi ng Panginoon, but he shall receive 100-fold now in this time. Pag iniwanan mo yan, matatanggap mo rin yan dito sa lupang ito. Yun ang sabi ng Panginoon, houses, brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with, ito lang. Ano kita nyo? Persecution. Kasabay po ng blessing na i-bless kayo ng Panginoon, there is always persecution. Kasama yan. Akala nyo siguro pag kayo ay pagpalain ng Panginoon. Kaya nga yung rosas, merong tinik eh. Ang gandang tingnan, pero matitinik ka muna pag hindi ka maingat. Oh. Kaya yun po yan mga kapatid. Kagaya limbawa ng mga bulaklak dyan. Caterpillar. Akala mo, ang sarap-sarap tumingin ng caterpillar. Ng butterfly, I'm sorry. Pero yan, 14 na days muna yan. Nagpakahirap yan. Nagkukon muna yan. O, di ba? Uod muna yan. Sino bang gusto tumingin ng uod? Hindi, pag pumunta kayo dyan sa Pasig, di ba, yung rainforest, meron silang butterfly doon, ipapaliwanag doon. Ito yung mga kukon, ito yung ganito na, ilang araw na, itong ganito, itong ganyan. Pagdating ng nagiging magandang butterfly. Kaso lang ang butterfly, ang buhay niya, 14 days lang. Balik na naman siya. Okay? So, yun po yan, mabudid. Kaya dito, sabi niya, sana bago? Ibang klase yung Bible ko eh. Tumatakbo. Yan, tumatakbo siya. Pusa eh. Ito kasi yung pangbasa ng Bible, kaya tumatakbo siya.
verse 30, but ye shall receive 100-fold now in this time, houses, brethren, sisters, and mothers, and children, and lands. So makatanggap ka dito sa lupang ito. Kasi iniwanan mo nga, naglingkod ka sa Panginoon eh. Pero meron ngang blessing. Anong blessing? With persecutions. And in the world to come, life eternal, or eternal life. But many that are first shall be last, and the last first. Yun lang. Merong mga nauna sa atin, talagang makita mo yan, tuwang-tuwa ka, 10 years naglilingkod, 20 years naglilingkod, pagdating ng 21 years, nag-backslide. Sa Bible School, nung araw, 41 or 42 kami nagsimula. Pagdating ng second year, 17. Nung third year, 7. Nung mag-graduate, 2 lang kami. Yung nagpastor na, ako na lang. Hindi maganda yung record ko ah. Sa dami namin nagsimula. Tapos yung classmate ko pa, hindi naman siya nag-pastor. Pero yung mga nahuli, yun, humabol uli at sila po ay nagpastor din. So meron ding mga humabol. Pero yung batch namin, sa Mandaluyong ako lang. Okay? Hindi ko alam. Kasi tinanong yung mga yun, kung tinawag ng Panginoon, talagang tinawag sila ng Panginoon eh. Pero nung ako nang tinanong, Alcala, tinawag ka ng Panginoon? Si Pastor Bunyog tanong sa akin eh. Tumayo ako. Hindi ko po alam, sir eh. Kasi tumingin ako sa langit. Di naman nabukas yung langit. At nagsabi ang Panginoon, Bong, tinawag kita. Binato ako ng eraser eh. Salbahe ka. Sabi ko eh, practical lang naman ako eh. Di ba? Kita ko ba na bukas yung langit at biglang kumulog, di ba? Sabihin, Bong, tinawag kita. Wala namang ganun eh. Kaya dahil practical yung aking sagot, nagalit sir, si Pastor Bunyog sa akin, Pastor Ed, binato ako ng eraser. Kaso lang nung time na yun, mahilig pa ako manood ng Lito Lapid. Nakailag ako eh. Pag ilag ko, yun, natamaan yung nasa likod. Si Brother Jerry Pontanilla. Pero pastor na rin ngayon yun. Okay? So yun po yan, mabutid. Maraming mga tao na nauna, nahuhuli. Okay? So ito po yung dahilan. Nalala nyo ba, sa panahon ni Pablo, nagbigay siya ng recommendation na meron, sabi niya, tao, binanggit siya, di ba? Luke is with me. For Demas had forsaken me. Si Demas, nung magsimula yan, maganda yung kanyang karir eh. Talagang sumasama kay Pablo sa lahat ng ministry, sumasama sa Bible study, sumasama sa soul winning. Pero pagdating ng araw, for Demas had forsaken me. Meron mga Kristyano, they are just good starters, but they are not a good finisher. Meron na bang iba? Bad starter, but a good finisher. Pero napakaganda kong good starter, good finisher. Di ba? Maganda mga pati, di ba? Makita mo na mula simula hanggang katapusan, tinapos mo. Yan yung sinabi ni Pablo. Di ba? I have kept the faith. I have finished my course. So, dapat matapos natin. Pangalawa, so yung una, why we are running. Pangalawa, what are the winning habits? Ano ba yung winning habits? Ano para ikaw ay magtagumpay? You are going to achieve the prize. Magkaroon ka ng prize. Mayroong mga winning habits yan. Sa isang mag-aaral, gusto mong ikaw ay magkaroon ng honor, aba magsusunog ka ng kilay. Pero wag niyong samantalain naman at sinunog yung kilay niyo, ha? Literal naman yon. Nung araw, yun ay idiomatic expression, magsusunog ka ng kilay, kasi nga po, kandila o kaya muron. Muron ba? Ano yun, gasira, yung ginagamit. Mag-aaral ka, pagkatapos mag-aaral, yung ilong mo ay talagang gumanda naman yung ilong mo. Kasi usok nga, di ba? So doon yung ginagamit yung mga ninuno natin, magsunog ka ng kilay. Pero ngayon, dahil meron ng mga ilaw, hindi mo na kailangan magsunog ng kilay. Okay? Yun po yan. So yun po yung winning habits. Pag ikaw ay nag-aaral, in order for you to win, kinakailangan mag-aaral ka. Kalimutan mo muna yung email mo, kalimutan mo muna yung social media mo, kalimutan mo si IG, mag-concentrate ka muna dyan. Ganun po yan. Ganun din sa trabaho. Kung gusto mong mag-promote,
Abay, mapakitang gilas ka. Magsipag ka doon. On time ka lagi. At huli kang umuwi. Hindi yung huli ka na nga, late ka na, una ka pang umuwi. Eh, ano sabihin ng kumpanya sa'yo? Aba, kaiba naman itong ibang empleyado ito ah. Late na nga ng isang oras, maaga pang umalis. Yun po yan. Para ba yung isang, ano niyo yung, mga nagpapa-interview? Sabi nung, give me a reason na tatanggapin kita sa kumpanya. Binigyan sila ng halimbawa, problema. Ang kumpanya, maganda naman yung kumpanya. Kaso lang yung halimbawa, yung tanong ba, kung ang kumpanyang ito ay magtitinda ng pakwan, anong gagawin mo? Bah, sabi ng isa, siyempre, dadalhin ko sa mga mall. Pupuntahan ko yung mga mall. Okay? Para mabinta yung pakwan. Okay yun. Sabi niya, ilang mall lang ba dito ang pupuntahan mo? Eh, dito lang sa syudad natin. Yung mall. Sa syudad lang. Kung mayroong 10 mall, doon lang. Okay. Bah, kasi naka-Amerikana pa eh. Nag-i-interview, di ba, naka-Amerikana. Yung pangalawa, in-interview. Oh. Bigyan mo ako ng dahilan na tatanggapin kita sa kumpanyang ito. Iyong kumpanyang ito, magtitinda ng pakwan. Ba, okay ah. Sabi niya, sir, ito po ang gagawin ko, puntahan ko lahat ng mga palengke. Eh, pipitsugin siya eh. Naka-t-shirt lang. Yung isa naka-Amerikana eh. Lahat ng palengke po, sir, pupuntahan ko po yan. Ilan po yung palengke dito sa lugar natin. Lahat ng mga talipapa. Lahat ng mga kanto. Pambihira, pati mga kanto eh. At yung mga eskwelahan, encourage ko yung mga principal. Oh, grabe, Yung mga tricycle driver, mga jeepney driver. Eh, lahat na lang, pinag-lista niya eh. At sabi niya, sir, ito, kikita tayo dito ng malaki. Kasi, kung ang population ng bayan natin ay 100,000, 10% na lang kakain ng pakwan, ba, pambihira, Tapos, sir, pagdating ng araw, punta tayo sa kabilang bayan. Pagkatapos, buong probinsya na natin kakain yan. Pambihira, Hanggat buong Pilipinas na. Pambihira. Pambihira, ibang klaseng negosyante, ibang matindi eh. Sabi ng interview, okay, tanggap ka na. Ang galit yung isa eh. Sabi ng isa, pipitsugin lang yan eh. Palinggi nga lang dali, sa kanto-kanto nga lang eh. Sabi ng interview, ito, yayaman ng kumpanya nito eh. Kaysa sa iyo eh. Kaya tanggapin ko. Ibig sabihin mga buded, ang lesson doon, yung nag-apply, merong concern sa company. Concern niya na lahat ng tao mag-benefit doon sa produkto nila. Hindi yung selective lang. Okay? Hindi doon sa mga elite lang. So minsan ganun din. Sa buhay natin, namimili lang tayo ng kaibiganin. Namimili lang tayo ng babarkadahin. Namimili lang tayo ng kapilisip natin. Hindi. Passing through tayo dito. Kaya nga, ang tanong dito, what are the winning habits? Sa buhay Kristiyano, ano ba yung winning habits natin? Ito, takbuhin ang pinag-usapan dito, ha? Kung ikaw ito matakbo, ano ba ang winning habits mo? Unang-una, right practice. Hindi na po pwedeng takbo ng takbo ka lang at hindi mo iniisip, di ba? Para bang kakanta. Alam nyo ba yung mga bulag, mas maganda pa kumanta sa atin? Yung bulag, patugtugin mo dyan, kuhang-kuha yung nota eh. Pero pag tinanong mo yung bulag, anong nota yun? Hindi ko alam. Hindi niya alam eh. Bulag nga eh. Pero yung tutugtugin na isang magaling na pianista at yung bulag na marunong, parihang-pariha. Nakuha nyo, kapatid? Kasi nga po, ito yon. Meron tayong tinatawag na right practice. The moment you practice, it must be right. Kasi pag mali yung na-practice mo, mali din yung patutunguhan mo. Alam niyo yung martial arts na yaw-yan, dito sa Pilipinas yan eh. Ang tawag niyan, sayaw ng kamatayan. Sayaw ng kamatayan.
Yun ay matindi yan. One of the deadliest martial arts yan. Pero kahit sabihin natin, nakausap ko yung yung isa sa mga niyan ng mga coach niyan eh. Laking mama. Sabi ko, ba't ka tumigil na sa yaw-yan, pastor? Umiikot na ako sa iba't ibang bansa. Kahit pala yun ay deadliest martial arts, mayroon palang weakest point yan. Tinuturuan kami paano tumibay ito. Paano ito makapatay ng tao. Tinuturuan kami paano pumatay ng tao yung siko na yan. Tinuturuan kami paano po tumira ng tuhod na nakakamatay. Paano sumuntok, talagang patay yung tao. Pero, nag-concentrate kami paano doon tumira sa tao. Nakalimutan namin, protektahan yung sarili namin. Kaya natatalo sila because of the weakest point. Kasi pag sila'y tumira, bukas ito, wala silang cover. Doon sila tinitira. So, pinag-aralan ng opponent nila, yung open space. Doon sila. Kaya dito, balik dito niya, tumigil na siya. Kasi pinag-aralan pala, tuwing laban niya, pinag-aralan yung open space na yon, doon siya tinitira. So pag tinaas yung kamay niya, tinitira sa tagiliran. Okay? So yun po yan. Kaya tumigil siya. Yung laking mama eh. Oh, kita nyo? Kaya mahalaga yung practice. Pag ikaw ay tumakbo, merong right practice. Merong right space, merong right time, right momentum, at saka kinakailangan kondisyon ka. Ano pa, isa sa mga winning habits mo, hindi lang right practice, kundi discipline. Disiplina. Yun yung sinabi ni Pablo, di ba? Yung binasa natin kanina, 1 Corinthians chapter 9, verse number 20. I keep my body, 27. And to bring it into subjection. So, kinakailangan i-disiplina mo. Pag sinabing gigising ka na umaga para kaya yung maganda kay Manny Pacquiao, pagka-practice talaga eh. Pag sinabing 2 months na conditioning, nandoon yan. Alam niyo ba pagka binabanat yung tubo? Yung bakal na tubo, tinitira yun dito. Pinagpapalo yan dito para ewan ko kung anong meron doon. Tapos hindi niyo ba alam yung suntok ng baksidor, boksingero, ay kasing lakas po yan ng maso. Kaya pag natamaan ka, talagang isang maso yun. Kaso lang dahil sanay sila sa suntok, kaya nila yung suntok ng maso. Pero pag ikaw nasuntok, tulog ka. Kasi nasanay ka lang ng pamatpat ba? Yung lakas lang ng pamatpat, hilo ka na. Hindi ka nga lang natamaan eh. Okay? Another one is commitment. So you have the discipline, yan yung tinatawag na winning habits, then commitment. Pag ikaw committed na doon, then you have the perseverance. Ituloy mo yan. Nahirapan ka man. Diba? Nasaktan ka man. Sige, patuloy lang. Perseverance po yan. Pagod ka, tuloy lang. May problema, tuloy lang. Wala kang gana, tuloy lang. Tuloy-tuloy lang yan, mga kapatid. That's perseverance. Then pangatlo, what are the rewards? Ito po yan. We will consider the judge. Una muna, diba? Kasi nga, price that will last forever. So we are going to consider the judge. Sino po yung judge natin? Ang Panginoon. If there will be a judge, no other than our Lord Jesus Christ, there is also a judgment. Huhukuman tayo. Kaya sa Hebrews chapter 9 verse 27, maliwanag eh. It is appointed unto men once to die, but after this, what? The judgment. 2 Corinthians chapter 5, verse number 10. Anong sabi po mga kapatid? Sabi po dyan, for we must all appear before the judgment seat of Christ, and everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or evil. Haharap tayo sa Diyos. We must all appear. God has appointed His Son, our Lord Jesus Christ, to be the judge of all. Dito sa mundo.
At ang Biblia nagtuturo, mga kapatid, ng iba't ibang klaseng paghukom. Ang Panginoon Kristo natin, our Lord Jesus Christ, on the cross, being judged for our sin. Nahusgahan ng Panginoon natin, hindi dahil siya inusgahan, kundi dahil sa ating kasalanan. Okay? Another one, judgment of the believers at the bima. Naharap tayo sa Diyos. Yun yung binasa natin kanina. We must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or whether it be evil. Another one, the judgment of nations, Matthew 25, verse number 32. Pagdating ng araw, hihiwalayin ng Diyos yung mga tupa at ng mga kambing. Ang tupa, ang pagkaiba sa tuba, yun yung marunong sumunod doon sa kanyang shepherd, pastor. Pero yung kambing, hindi. Hahatakin mo yan, talagang ingay. Pagka umambon ng kunti, maingay. Oh. Yun ang hindi marunong sumunod. Okay? Ganon din yung mga Kristiyano minsan, maingay. Hindi marunong sumunod. Then another judgment of the judgment of Israel. Ito na ngayon yan. Ezekiel 20 verse number 30 to 44. Yung nangyari sa Gaza ngayon, ano yan nasa Bible naman yan. Kaya, basahin nga natin yun. Hosea, sabi si Hosea. Amos 1, verse 4. Amos 1:4, hindi pala Hosea. I will send a fire unto the house of Hazael, and he shall devour the palaces of Ben-Hadad. Verse number 7, but I will send fire on the wall of Gaza. Yan Gaza na yan, di ba? Which shall devour the palaces thereof. Yan. Yan yun, nangyari ngayon. Diyan. Kaso lang, wala nating entertainin yan. Gira nila yan Entertainin natin sarili nating gira. Another one, judgment of angels, Job chapter 6. Another one, judgment of the wicked. Revelation 20 verse number 12. Kaya ito mga kapatid, pagdating ng araw, ang tanong natin dito, kung merong mga rewards, what are the rewards? Ang tanong dito, how many crowns do you expect to win? Di ba usually, kung kayo ay 30, 50 doon sa classroom ninyo at pari-pariha kayo nag-aaral, di naman kayo lahat magiging cum laude lahat Nakuha niyo ba yun? Points lang. Points lang. Si Charles lang disiplinado sa pag-aaral Hindi ko alam yung dalawa. Minsan, values talaga yung tinuturo mo sa mga anak mo. Tama talaga yung Bible Train up a child. Kaya napansin nyo, kaiba ko sa mga pastor na iba. Itong year lang na ito na nagsabi ko sa Panginoon, nag-pray ako, Panginoon, pwede na ako kasi medyo 10 years old naman Pwede na akong tumanggap ng mga, kaso lang nasobrahan yata. Itong October, parang hindi yata ako na-preach dito Kaya sabi yung mga nag-iimbita sa akin, sabi ko, hindi, ayoko muna ng November, December, January, ayoko muna. Pahinga muna ako. Ayoko na muna. Dito lang muna, paiti at lang. For 3 months, papahinga ako. Kaya, yun mga kapatid, di ba? How many crowns do you expect to win? Kasi minsan, yung cum laude, siya pa yung magiging meron pa mga honor yan Leadership award. Meron pang mga ganun, dami niyang award Meron pang, ano ba bang mga yan? Kung sino yung nagtatap sa eskwelahan, yun po yung mga maraming extracurricular activities. Ganun Okay? Pero yung wala,
Wala na nga, wala talaga. Yun ang problema. It is possible for believers to have several crowns. So yung binanggit dito ni Pablo, ang tawag sa corona na yan is incorruptible crown, mga kapatid. Incorruptible crown. Hebrews chapter 12, verse number 1. Ano sabi diyan? Hebrews 12 verse 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, and let us lay aside every weight, that the sin which doth easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So talaga namang dahan-dahan tayo, mga kapatid, because we are in the race. We are all runners. Marami ng Kristiyano na pagod na sa buhay, nag-backslide na. Meron namang iba, hindi napagod nalunod sa pagpapala. Nag-backslide na rin. Papiliin ko kayo sa dalawa. Napagod kayo, kaya na-backslide, or nalunod kayo sa pagpapala, kaya mag-backslide. Alin sa dalawa? Wala, di ba? Yung walang-wala ka, at saka marami kang tinatangkilik, parehang ending mo, backslider. Sabi ng isa, at least, pastor, marami naman pera. Kaysa naghirap ka na backslider. Okay marunong lumusot O, di ba? Kaya huwag tayong malunod, mga kapatid. Okay? So, ito po yung una, di ba? Incorruptible crowns. Then, nagpatuloy ka. Pwede ka rin magkaroon ng crown for soul winners. Kung mahilig, hindi naman ibig sabihin, pastor, magkaroon ng soul winners crown. No. Everybody are entitled to have a soul winner's crown. Kaya nga, mga kapatid, sabi nga ni Daniel, di ba? Many, di ba? Daniel chapter Buksan nyo, Daniel chapter 12. Daniel chapter 12. Verse number 3. And they that shall be wise shall shine as brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Pag ikaw ay nakapag-soul winning ng 10, nakapag-soul winning ka ng 1,000. Sabi nga sa pag-aaral, itong si D.L. Moody at saka si Charles Spurgeon, hindi pa uso noon ang mga cellphone. Hindi pa uso ang computer. Hindi pa uso ang radio. Hindi pa uso ang television. Pero sabi sa pag-aaral, they reduce the population of hell by millions. Tayo, we have all the information, the technology. Pero ang tanong natin, ano nagagawa natin? Okay? Sometimes we wasted the technology. Kaya nga, mga kapatid, mahalaga maging soul winner po tayo. Okay? Ito po yung sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 2, verse number 19. 1 Thessalonians chapter 2, verse 19. Ano sabi po dyan? For what is our hope? Our joy, our crown of rejoicing. Ito po yung tinatawag na crown of rejoicing. Soul winner's crown. Matutuwa ka pagdating sa langit, lalapit yung tao, Danica, salamat ha. Bible study mo ako, salamat kapatid kasi iniyaya mo ko sa church. Salamat kapatid dahil ako'y sinulwiningan mo. Maraming tao niyan. Paano kung libo-libong tao na akay mo sa Panginoon? So ito po yan, sabi ni Pablo, for what is our hope, what is our joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For ye are our glory and joy. Kayo, yung mga nasulwiningan natin. Kaya mga kapatid, mahalaga, magsulwining tayo. Disciple kayo. Huwag niyo iasa sa mga missionary, mga pastor, mga teacher, ang trabaho. Kasi ang trabaho, hindi po yan gawain ng mga missionary at mga pastor. Trabaho po lahat yan ng mga mananampalataya. Everybody is commanded. Sabi ng Panginoon, go ye therefore and teach. Hindi naman sinasabi, this is for the pastors and missionary to go and teach. No. Go ye. Everybody was commanded.
So pwede ka magkaroon ng crown of incorruptible crown. You can have the crown of rejoicing. Soul winner, pag soul winner ka. Plus kung matino ka, meron ka pa. Crown of righteousness. 2 Timothy chapter 4, verse number 8. Ang sabi po dyan, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. Crown of righteousness. Corona ng katuwiran. Tanong, matuwid ka ba? Are you righteous in your dealing with others? Are you righteous? Matuwid ka ba sa trabaho mo? Matuwid ka ba sa paligid nyo? Matuwid ka ba sa sarili mo? Kaya yung tinatawag na di ba? Minsan, matuwid na paninindigan. Pero sa lipunan kasi na ginagalawan natin, ang sinasabi lagi, kung may katwiran ka, paglaban mo. Minsan, kahit baluktot yung katwiran, pinaglalaban. Righteous conviction. Matuwid na pamumuhay. So, yun po yan, mga batid. Okay? Anong sabi dyan? Which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Hindi lang si Pablo ang binigyan ng crown of rejoicing, but everybody. Kaya mga kapatid, it's not only for pastors and missionaries or teachers or preachers. It is for everybody. So meron ka ng tatlo. O, dagdagan natin, pang-apat. Crown of life. Ito ay para sa mga faithful ones, James 1, as we close, James 1:12. Blessed is a man that endureth temptation. When he is tried, he shall receive a crown of life, korona ng buhay, which the Lord hath promised to them that love Him. Kaya mahal ba natin ang Diyos? Tayo ba'y tapat sa Diyos? Kasi kung mahal mo ang Diyos, maging tapat ka sa Diyos. So meron palang crown of life na naghihintay sa atin. So prizes that will last forever, mga kapatid. So una, why we are running? Because we are a Christian. At nandito tayo ngayon sa hinantulad tayo sa mga runners and athlete. Pangalawa, what are the winning habits? So dapat meron tayong winning habits na ipagpatuloy natin para tayo magkaroon ng gantimpala. Then last, what are the rewards? So, ang tanong dito, how many crowns do you expect to have? Tumayo po tayo at tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, we thank you so much for your words. Thank you for reminding us. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit ang mata, if God has something for you, and God is speaking to your hearts right now, you are free to come, kneel down, and talk to the Lord in prayer right now. Sapin mo, Panginoon, oh Father, thank you for your reminders that there are prizes that will last forever. Sometimes we cherish those worldly, temporal prizes. But the mere fact, there is a heavenly, everlasting, eternal prizes that awaits us. So I pray, dear Father, that we are going to cater those things. We are going to aspire. We are going to desire heavenly things. Help us to be faithful. Help us to love you. Help us to enjoy the ministries you are entrusted to us. And always commit your lives to the Lord. Sige po, mga kapatid.
Thank you for your reminders, O Father. Keep us safe as we part ways. Guide us and always remind us to love you and to stay faithful in serving you. Those who are studying, give them knowledge and wisdom. Those who are working, bless their work. Those who are engaged in business, bless them, O Father. Those who are traveling, give them traveling mercies. And I pray that you're going to bless us and provide all our needs. All these things I can pray. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. God bless us all.